hinimok ng COMELEC ang mga botante na sa halip na sample ballot na galing sa mga kandidato ay mas mainam na sariling kodigo ang dalhin sa araw ng botohan. Ang komisyon mamamahagi din ng Voters Information Sheet para magabayan ang publiko sa pagboboto. Samantala, irerekomenda na sa COMELEC NBank ang pagkakaroon ng regulasyon para sa paggamit ng personalidad at influencer sa pangangampanya. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Mahigit 3 buwan pa ang eleksyon pero ang COMELEC todo paalala na sa mga botante para sa tamang pagboboto. Para hindi magkamali sa pagpilog ng mga ibobotong kandidato, hinihimok ang mga ito na magdala ng sariling kodigo. Pinapayagan din ang pagdala ng sample ballot pero ayon sa komisyon, mas mainam na sariling kodigo ang dala ng botante pagdating sa Mayo 12. Sample ballots kasi is campaigning. Hindi po babawal ang mga kampanya isang araw bago mag-eleksyon. Ito pagka namimigay ka pa ng mga sample ballots, campaigning po yun. Tapos para makaiwas doon sa election offense of illegal campaigning kasi prohibited na bata ang ginagamit, walang criminal liability. Di ba? Kalimitan bata ang pinamimigay ng mga leaflets, campaign materials or whatever. Kaya ang sa ating pong payo sa ating mga kababayan, sa bahay na lang natin gawin. Mas makakapamili pa tayo, mas mapag-iisipan natin kaysa yung pinamimigay lang sa atin kung may mamimigay man ng mga campaign materials. At talagang mag-i-stricto po kami doon sa pamimigay ng mga sample ballots kasi gusto namin i-prohibit ang campaigning a day before the elections. Ang COMELEC magbibigay ng Voters Information Sheet kung saan nakalagay doon ang listahan ng mga national at local candidates. Mas mainam raw ito maging reference ng mga botante para sila'y magkaroon ng tamang gabay sa pagboto na hindi umaasa sa ibibigay ng ibang tao. We will commit that the COMELEC will be able to distribute the 68,421,000 Voters Information Sheet nationwide. Yan nga po kaya kinakailangan ma-print na namin ngayong Sunday upang matapos namin ang printing ng entire month of February up to March, mas-ship ka agad sa March, April dapat ma-distribute namin ang lahat ng Voters Information Sheet. Naandun po yung pangalan nyo, naandun po yung presinto kung saan kayo boboto at kung ano yung eskwelahan at saan yung eskwelahan na inyong bobotohan at yung po mga instruction paano kayo boboto at mga bilin mula sa COMELEC. Samantala, bati sa datos ng COMELEC, nasa mahigit 1,000 na ang nabigyan ng full exemption para sa election gun ban. Kasama na dito ang mga opisyal ng gobyerno at security details ng mga government officials. Una nang sinabi ng poll body na ang top government officials ay otomatikong exempted sa gun ban. Sa mga nagpasa naman ng application, nasa mahigit 500 na ang naaprubahan ng komisyon. 49 ang deferred, habang 11 naman ang bigong makakuha ng exemption. Madami na deny na applications. Kulang-kulang lalo na yung threat assessment. Hindi naman pwedeng magbigay ka ng exemption kung wala naman threat assessment mula sa local Philippine National Police. Ibig sabihin, kung yan gagamitin lang, dadalhin lang para lang ipagyabang o kaya naman ang presumption, baka lagi may threat sa buhay niya, lahat bigyan na lang lahat ng exemption. So, dapat pa rin may threat assessment. Sa kabilang banda, irerekomenda na sa COMELEC NBank ang pagkakaroon ng regulasyon sa paggamit ng mga personalidad, artista, content creator at social media influencers sa panahon ng pangangampanya. Sila ay ipipresyong ng komisyon na binayaran ng mga kandidato at dapat daw itong ma-report sa Statement of Contribution and Expenditure o SOSE 30 araw pagkatapos ang eleksyon. It's not going against content creators, influencers, vloggers o what. Hindi po. Ang purpose namin dun sa mga kandidato para naman maging tama ang kanilang pagre-report. Hindi yung sinasabing libre, wala namang bayad, dahil kaibigan, kamag-anak, kakilala, o kaya idol lang sila or what. Ang ano lang natin is para naman din for proper monitoring ng Bureau of Internal Revenue. Dapat cautious din yung kandidato na maaari i-complain sila ng mga kalaban nilang kandidato, lalo kung local election ito. Sa unang pagkakataon, ang SOSE ng mga kandidato ay ilalathala ng komisyon sa kanilang official website. Dapat daw kasing malaman ng publiko kung magkano ang nagastos ng mga kandidato at kung saan galing ang pinanggastos nila sa pagtakbo. Magpapalabas din ng polisiya ang poll body para sa mga survey firm. Ayon sa COMELEC chief, ang mga pa-survey na may kinalaman sa mga tumatakbo ay dapat naayon sa regulasyon ng komisyon, lalo pat ang mga survey ay maaari daw maka-impluwensya sa mga botante. Yung ating nilabas na rules and regulation patungkol sa fair elections, naandun po specifically yung provision na dapat i-reveal ng mismong survey firms, sino ang nagbayad, sino ang nagkomisyon,
paano kinuha yung mga respondents, paano ang scientific method. We will insist on that. Definitely. Kung kinakailangan namin dagdagan yung aming regulasyon, kung saan magre-require kami ng submission on a monthly basis before the election or even on a weekly basis before the election sa mga survey firms, gagawin namin. Hindi po naman yun paglabag sa kanilang karapatan. Yung pong surveys ay constitutional at hindi rin po masama na ma-regulate lang sila. Para sa Diyos Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.